Ayan, so hello guys, welcome to my channel. Ito yung unang vlog na gagawin ko dito sa channel na to. So ayun, sana suportahan nyo agad. Tapos sana mag-subscribe kayo dyan sa aking YouTube channel at bigyan ng like or thumbs up tong video na to. So kita nyo naman sa title, halata naman kung anong pag-uusapan natin dito, no? So the vlog is entitled Who is San Meltoico or Who is Pangaboy? Wait a minute! Who are you? Okay. So, nagsimula itong vlog material na to or content material na to nung nagtanong ako sa stories ko, yung sa messenger story. Nagtanong ako doon kung dapat na ba ako magsimula ng isang vlog. Then, meron doon poll na yes or no. Then, 100% naman yung sumagot ng yes. So, may follow up ako doon na kung pwede, kung dahil yes sagot nila, pwede sila magtanong sa akin ng tanong tungkol sa aking buhay. So, yun nga. So, may mga nagtanong sa akin tungkol sa aking pag-aaral, tungkol dun sa mga hilig ko, tapos yung mga achievements ko sa buhay, ganyan. So, meron naman mga taong may interesado sa buhay ko, kahit naman. Siyempre, di ba? Sino ba tayo para magkaroon ng interest sa buhay nila sa akin, di ba? So, ayun, sinulat ko dito yung mga tanong nila. Siguro nasa 8 or 7 tao lang naman yung nagtanong sa akin doon na may interesado magtanong. So, ayun. So, yung okay, so bago natin simulan, sagot na itong mga tanong na to. Please, subscribe ka muna dyan. Tapos, pindutin mo yung thumbs up para naman may konting suporta naman, di ba? So, ayan. Okay, so the first question is nanggaling kay Erica. Ito, close friend ko from Mountain View. So, nakilala ko lang siya sa chat. Then, bagong mag-aaral din siya dun sa BPSU kung saan ako nag-graduate. So, yun, sa hindi nakakaalam, graduate na po ako, no? Hindi na po halata. Okay, so the first question is, what is your most memorable struggle nitong nag-aaral ka ng college at paano mo nalampasan? Okay, so yung the most memorable struggle ko na naramdaman nitong college ako ay yung pag-change ng environment ko from high school to college. Ayan, so marami mga friend ko nakakaalam na hindi naman talaga ako graduate ng high school. What the fuck? No? Accelerated lang ako from second year high school to first year college. So nag-first year pa ako sa LPC bago ako nag-first year ng Balanga campus ng BPSU. Okay, so yung most memorable struggle na naranasan ko ay yung biglaang pag-change ng environment tulad ng pagtuturo, tulad ng pinag-aaralan. Okay, so isipin mo yan, second year high school ka, tapos bigla mong pag-aaralan, first year college topics. No! God, please, no! 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 So ayun, bigla kong na brain shock ata yung tawag doon, yung biglang nabigla yung utak mo na pag-aaralan mo, college na, pero kakatapos mo pa lang second year, no? Second year, first week pa lang yun. So ayun, so paano ko naman nalampasan yung ganong struggle? Syempre, napakabait kong bata nung first year pa lang ako sa LPC. Oh my God! Wow! Kada may vacant time ako, nagpupunta agad ako sa library ng LPC kasi dyan ako nag-first year. Pupunta ka ng library tapos nagbabasa-basa ng mga books tungkol dun sa topic na pag-aaralan para magkaroon ako ng further knowledge or background knowledge about that. Tapos minsan nagpapatulong ako sa mga teacher ko sa high school, sa Limay, kila Ma'am Santua, kila Ma'am Hatol, kila Ma'am Deliosa, ayun yung mga teacher ko dun. Sila yung mga tinatanong ko talaga about dun sa mga topics na hindi ko pa napag-aaralan since nung high school pa ako. Tapos pagdating ko ng college, kasi nag-ship ako ng major, nagpunta ako sa BPSU Balanga campus. Ganon din paraan yung ginawa ko. Tambay ng library, first year tambay library, basa-basa doon, aral-aral. Tapos pagdating ng second year, hindi na ganon ginagawa ko. Wala na library. I am the one, the way your son don't... 1 hour later. Okay, so yun. So tapos na tayo sa unang question na. So doon na tayo sa pangalawang question. So what is your advice to the freshman or kahit anong year na mag-aaral sa college?
So, same question came from Erica to, ano. So, ano nga ba magiging advice ko sa mga freshmen na magtutungtong sa college o sa kahit anumang year na nag-aaral na sa college? So, ayun. So, ang unang advice ko lang naman ay know your friends, no? Okay, tapos know who you are, know your limits. Okay, so una kasi dapat kung mag-aaral ka na sa college, magkaroon ka dapat ng focus. O, focus lang. Tapos kung mapupunta ka man sa group of friends, siguraduhin mong yung friends sa pagpupuntahan mo ay tunay. Hindi ka mapupunta sa kabilang daan, hindi ka mapupunta sa palayong daan, kung hindi, tutulungan ka dumiretso dun sa goal mo. Okay, so the same thing na nangyari sa akin, kahit na nasa LPC pa lang ako, meron akong mga group of friends doon, sila Christian Ludovico, Francis Mago, sila sila Lanica, yun, mga group of friends ko matitinong tao talaga. Tapos ngayon nagtuturo na sila dyan sa West, sa private, sa Limay. So yun, tapos ito naman mga group of friends ko sa Balanga, talaga namang masasabi kong tama yung decision na ginawa ko, dahil talagang solid kapag yung mga group of friends mo sa college ay the same thought or the same focus, focus din sila sa pag-aaral, focus din sila sa goal nila. Yun, hindi kayo mag-ahatakan baba, hindi kayo magpapariwara. So imbes tutulungan nyo yung sarili nyo, yung circle of friends nyo to learn or to reach their goals. So ayan, so yun yung una kong advice sa mga first year na mag-aaral sa college. So ano pa bang pwedeng advice? Syempre, avoid bisyo. Avoid bisyo tulad ng computer games, pagwawalwal. Ano pa ba? Alam mo na mga masasamang bisyo, di ba? Dahil naranasan ko na rin yan. Nalulong din ako sa computer games. Kalma, computer games lang, hindi sa paggaganong masasamang bisyo. Computer games. So pagdating ko ng second year, nabawasan yung paglalaro ko pagbabasa ko ng mga books sa libraries, dahil nagkaroon ng friends. Hindi ko naman sinasabing maling friends, no? Nagkaroon ako ng mga friends na computer addict, Dota doon, Dota dito, pero hindi yan nagkakat ng class, no? Kapag may vacant lang. So yun, sayang yung vacant ko, sayang yung pera ko, na pumunta lang sa maling bisyo dahil sa pagdodota. So yun, advice ko rin yun na iwasan yung pagkakaroon ng bisyo habang nag-aaral, kasi nawawala yung focus mo doon. Imbis na mag-review ka sa vacant na yan, mapupunta doon sa panahong magdodota ka lamang. So yun, avoid that pangyayari na yan, avoid yung bisyo na ganun. So ano pa bang pwedeng advice sa college? So yun, maging matipid, tama, maging matipid, maging resourceful. Kapag kulang sa printer, kapag kulang sa printing materials, maggawa ng mga recycled materials, gumawa ng reviewer materials, ayan, para makatipid ka sa paggamit ng internet or pag-rent ng mga computer shop doon sa Balanga to review. So ayan, mga paraan na naman na dapat malaman ng mga freshmen na mag-aaral. Yun na naman, mga usual na kailangan gawin. So ano pa ba? Comment down below kung pwede bang i-advise sa mga freshmen. Ano pa nga ba? Wala na akong maisip eh. A few moments later. So ayun nga, natapos na tayo sa pangalawang tanong. So let's move to the third question. So ang tanong na to ay nagmula naman sa aking pinakamabait na estudyante sa Limay High School, no? Si Janelle Langido. Okay, so ang tanong niya ay, sino po ang number 1 priority nyo para makapagtapos ng pag-aaral? Okay, so sino nga ba ang number 1 priority ko sa aking pag-aaral? Syempre, ang number 1 priority ko, yung aking future, syempre. So, bakit po ako nag-aaral? Syempre, para sa future ko. Para sa future ko. Okay, second thing na yung para sa pamilya ko. Dahil sabi nga ng nanay ko, ang pag-aaral, hindi yan para sa kanila. Hindi yan para sa kapatid ko. Imbes para to sa sarili ko. Ini-invest ko yung pag-aaral para maging maganda yung future ko. Okay, so pangalawa na yung pamilya ko. So, makapagtapos na ako, makahanap ng magandang trabaho, yan, makakatulong ka na sa iyong pamilya. Makakapag-payback ka na sa lahat ng sakripisyong ginawa nila. Doon mo masasabi na second priority mo, kaya ka nagtatapos ng pag-aaral ay para sa pamilya mo. First thing, para sa sarili mo. Second thing, para sa pamilya mo. At
siguro yung pangatlo, dinededicate ko na yung pangatlo para sa aking magiging future family, sa bubuuin kong pamilya. Okay, so yun lang naman yung mga dahilan. So yun lang naman yung mga priorities ko. Magkaroon ng magandang trabaho, successful na pangarap, tsaka healthy yung pamilya. Yun lang. Magandang pamumuhay. The same as everyone's dream. Mabuhay na mapayapa. Okay, so tapos na tayo doon. Dito naman tayo sa what is the biggest gift na binigay ng family mo sa'yo? Okay, so ano nga bang pinamalaking regalong binigay sa akin? Siyempre, yung pagkakataon na makapag-aral ako, makapagtapos ako. That is the biggest thing, the biggest gift na binigay sa akin ng magulang ko. Yung chance na makamit ko yung pangarap ko, yung chance na bigyan ko ng magandang future, yung magiging pamilya ko. So, yun yung pinamagandang regalong binigay niya sa akin. So, iniisip niyo ba material na bagay tulad ng motor, cellphone, damit, sapatos? Hindi, no? So, lahat ng mga material na bagay ko tulad ng damit ko, cellphone ko, sapatos ko, ako nag-provide nun. Hindi ako humihingi sa magulang ko, no? Saan ako kumukuha ng pera? Sariling ipon, diskarte. May mga paraan tayo para kumita ng pera. So yun, yung biggest gift na binigay sa akin ng magulang ko is yung chance na makapag-aral ako. So ikaw, ano bang binigay sa akin ng magulang mo? iPhone 10, ganyan, cellphone, Realme, sapatos, yun. Swerte ka, may mayaman kang magulang. Okay na, so yun. Ang dami-dami pala tong tanungan na to. Akala ko mabilis lang yung sagutan sa mga tanong na to. Okay, yung sunod naman natin ay yung panglima na, no? So, ang tanong naman ito ay nanggaling sa kay Jonah. Facebook friend ko lang din siya, no? Hindi ko lang siya gano'ng ka-close. Pero hindi ko alam ba siya interesado sa tanong na to. Okay. So, bakit mo pinili yung swimming? Sino nag-inspired sa'yo? Okay, so yun, kung hindi nyo po lang alam, kung hindi nyo lang din matatanong, no? Isa po akong varsity player from BPSU, Balanga Campus, no? Isa po akong isda. Joke lang. Isa po akong swimmer, no? Freestyler ng Balanga team. So ayun, yun yung forte ko, freestyler. So bakit nga ba napili ang swimming? Okay, so first of all, hindi naman po talaga ako talented mag-swimming, hindi rin ako malakas mag-swimming. Okay, so sino nag-inspired sa akin pumasok sa swimming? Ano isa lang po masasabi ko, nag-inspired sa akin na mag-swimming dyan ay yung coach namin. So shout out po kay Sir Francis, kay Sir Kiko, lagi pogi, lagi ulam manok. Ayan, yung pinakamamahal namin coach yan. So siya po nag-inspired sa akin na pumasok sa swimming team, kung saan pinili ko mag-grow, matuto, at mag-compete para sa school namin. Okay, so yun. So after naman ng mga training, long preparation, nakakamit din naman ako ng masasabi kong achievement para sa akin, kahit bronze lang naman yun, no? Bronze lang, hindi silver, hindi gold. So bronze lang, but hindi yung tinatawag na lang, kasi matinding sakripisyo, pagod yung ginugol namin doon para makuha yung bronze. So yun, so pinili ko yung swimming team para din sa pag-aaral ko, kasi pag nag-training ka doon, magkakaroon ka ng allowance, monthly allowance. So malaking tulong yun para sa akin. Makakatipid sa magulang ko na magkaroon ng pagbibigay sa ng baon, makabawas-bawas din sa masahe. Ayun. So the same thing, nagkaroon ako ng magandang group of friends din sa swimming team, sa eskuwa, sa varsity team, tulad nila asawa ng coach ko, sila kila Marian, kila John Paul, kila Jerome, so kila GL, kila yun, basta mga varsity team ko, mga pinakamamahal kong grupo sa eskuwa. Okay, so nag-inspired sa akin doon ay si Sir Kiko, yung coach namin. Napakabait, napaka-supportive. Okay, so yun na naman, yun dahilan kung bakit ko napili yung swimming team, no? A few moments later. Okay, so ang pang-anim na tanong natin ay, ito naman tanong na to, hindi ko alam kung seryoso bang tanong to o ano. Ito yung nanggaling sa aking kaibigan, naging kaklase ko sa LPC, teacher na ngayon dito sa West, nagtuturo siya ngayon dyan. Nanggaling siya kay Ma'am Lanika. So ang tanong niya ay napakasimple lamang, paano magpatangkad? Oh, di ba? Yun yung tanong ko sa sarili ko, paano magpatangkad? Hindi naman ako matangkad, napakaliit ko nga eh. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako matangkad, sadyang maliit ka lang. What the fuck?
So yun, sabi ko di naman talaga ako matangkad. Paano nga ba magpatangkad? Siguro nasa jeans or nasa ewan ko boys, paano magpatangkad boys? Quarantine in boys, baka maraming tumatangkad. Yun, hindi ko rin alam, no? Okay, so ang sunod na tanong naman ay, bakit ka antukin? Ano ba naman itong mga tanong na to? Bakit ka antukin? Nanggaling naman to kay Ma'am Edra. Napakalaking espesyal na tao rin to para sa akin, si Ma'am Edrelyn Remedyo, no? Bakit ka antukin? Hindi ko rin alam bakit ako antukin. So every time na lalapat na yung likod ko sa higaan, nga rin gabi, kahit 7 PM pa lang yan, pag lumapat na yung likod ko sa higaan, sa unan ko, sa sahig ko, pag lumapat na likod ko dun, siguro 1 snap lang or 2 snap lang, tulog na ako, limot ko na yung karimlan ko, wala na ako sa wisyo para magsalita nun. So yun yung dahilan, hindi ko alam bakit napaka-antukin ko once na dumikit na yung likod ko sa higaan. Hindi ko na alam bakit kaya. Bakit ko kaya antukin? Madami nagreklamo sa akin bakit itong antukin ko. Yung iba nga hirap tutulog, diba? Kasalanan ko ba yun? Okay, so the next question is the next question is everything. Okay, so the next question is, what is the story about your graduation post? Okay, so kung malalaman nyo na naman, nag-post kasi ako doon nung nalaman kong walang graduation yung college, yung batch namin. Nag-post ako ng saddest graduation ata, ganun yung pagkaka-post ko. So yung story doon is yung hindi pa talaga ako nakakaranas ng masayang graduation or totoong graduation na masaya talaga. Kasi nung elementary, graduate ako sa PEAS Elementary ng, hindi naman sa pagngayabang, pero valedictorian ako doon, no? Hindi naman halata na medyo may utak-utak tayo. So yun, graduate ako ng valedictorian ng elementary. Tapos habang nag-i-speech ako, imagine, habang nag-i-speech ako sa valedictorian kong award, chuchu, habang nag-i-speech ako dun sa stage, isipin mo nakala mo yung papa ko sa bahay, di ba? So yun, namatay yung tatay ko 2 days bago yung graduation ko ng elementary. So yun, pero imagine, no, yung bisita ko sa bahay, si mayor, kagawad, mga teacher ko, pero hindi sila masaya. Hindi sila masaya kasi nga may nakaburol sa amin katapos ng graduation ko, di ba? Tapos ito namang high school na ako, hindi rin ako nakaranas ng graduation kasi nga hindi ako graduate, di ba? Accelerated lang ako from PEPT, Philippine Examination Placement Test. So ayun, nakapasa ako doon, kaya from second year high school napunta agad ako ng first year college. So hindi ako nakaranas ng K-12, grade 9 and grade 10. Hindi rin nakaranas ng graduation. Sad thing, hindi ako nakaranas ng graduation ng high school. So iniisip ko, yung college ko, doon ko na mararanasan yung pinakamagandang graduation na mangyayari sa buhay ko, no? Yung mararanasan ko ulit umakit ng stage, magre-receive ng achievement, no? Napakasarap kasi sa feeling yun. Tapos, so ayun, nabalitaan ko na hindi naman na pa magkakaroon ng graduation yung batch namin. Pero sabi magkakaroon pa daw, hindi ko lang alam kung totoo, no? So yun, nakakalungkot lang talaga na yung inaasahan kong graduation, wala na, no? Nakakalungkot lang kaya yun. Isipin mo na lang, nanalo ka sa isang paligsahan sa athletics, nanalo ka sa ganyan, tumatakbo ka, napakapagod mo, tumatakbo ka, tapos pagdating mo sa finish line, wala naman palang premyo yung pinagpalarunan nyo, no? Yun, nakakalungkot lang. 2,000 years later. So itong tanong naman susunod ay nanggaling kay Marcel Palan, matalik kong kaibigan sa Dole. So ang tanong niya ay, kung sisikat ka na vlogger, paanong paraan ka makikilala? Wala. Ano pang gagawin ko para makilala? Kakain ako ng bubog. Hindi. Siguro tulad lang nila idol kong ganyan. Pagiging totoo lang sa vlog. Kung anong totoo ko, anong meron ka, kung sino ka. Yun. Oh my God! Wow! So ayun, no. So yun yung mga tanong na nagawa natin, mga nasagot ko. Yun na naman talaga yung mga tanong. Wala namang mga interest may iba pang mag-i-interest magtanong naman sa buhay ko, no. So yun, kung chismoso ka,
chismoso ka, pwede ka pa magtanong sa next vlog natin, no? So kung may tanong pa kayo, pwede kayong mag-comment down below. Comment kayo kung bakit malaki pang ako, bakit ako may team, bakit ako payat. So yun, pwede nyo may tanong yun. So ano ba, paano ba nag-outro yung mga vlogger, no? So yun, salamat sa panonood. Sana nagustuhan mo tong little vlog ko na to, unang vlog ko. Sana supportahan nyo, no? Tapos kung nagustuhan mo yung video, please like, comment, and subscribe, no? Kahit mag-like ka na lang or mag-comment ka na lang or mag-subscribe ka na lang, malaking support na yun para sa tulad kong small YouTubers, no? So maraming salamat sa panonood. So yun, salamat sa panonood, no? So peace.